Nandiyan sila, bahagi ng ating buhay. Kahit magkikibata, kahit magbingi-bingihan, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Agenda, agenda, agenda. Kahit nasan ka, nakikita at naririnig, apektado ka. Kahit magkikibata, kahit magkibit-balikan, nararamdaman. Agenda, agenda, agenda. Kahit di pag-usapan, nararamdaman. Sa bawat kibot-galaw natin, nakakaapekto sa atin. Pag-usapan natin, harapin natin sa agenda, agenda, agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Ang ating agenda, hindi po kaila sa atin ang malaking papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa ating lipunan, lalong-lalo na po sa pagpapaunlad ng ating bayan. At sa bawat suliraning kinakaharap nila sa araw-araw, patuloy pa rin po ang kanilang ipinamamalas na tibay at lakas ng loob. Tunghayan po natin ang samut-saring mga kwento ng mga kababaihang nagpakita ng kanilang kakayahan, kabayanihan at katatagan. Abangan po ang mga detalye sa ating agenda report. Isang makabuluhang talakayan naman tungkol sa women empowerment ang hatid po sa atin ng Agenda One-on-One. Kasama po ang kilalang celebrity mom at parenting advocate na si Miss Maricel Laksa Pangilinan. Ako po si Joel Villanueva at ito ang ating agenda. Malayo na ang narating ng women empowerment. Hindi po biro ang mga naging kontribusyon ng mga kababaihan nating nagbigay ng tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan nitong nakaraang kalamidad. Silipin po natin ang ilan sa mga kwento ng kanilang di matatawarang sakripisyo sa muling pagbangon ng ating mga kababayan. Panoorin po natin ang agenda report. Kung ating babalikan ang kasaysayan, sino ang hindi nakakakilala kina Gabriela Silang, Tandang Sora at dating Presidente Corazon Aquino? Ilan lamang sila sa mga kababaihan na nagpamalas ng natatanging kakayahan, kadakilaan at kabayanihan para sa pagsulong ng ating bayan. At sa ating makabagong panahon, higit pang dumami ang mga katulad nila na patuloy ring nagpapakita ng pagmamalasakit, pagsusumikap at katatagan. Sa paghagupit ng Super Typhoon Yolanda noong 2013, iba't ibang kwento ng sakripisyo at pagtulong ang ipinamalas ng maraming kababaihan. Katulad na lamang ni Josa na nagsilbing team leader ng unang grupo ng mga social workers na ipinadala ng DSWD sa Tacloban City. Hindi na bago kay Josa ang pagbibigay tulong sa panahon ng mga kalamidad at kaguluhan. Gayunpaman, naging malaking hamon umano sa kanya ang pananalanta ng Bagyong Yolanda. Sa aking bahagi, yun ang unang-una ko na ginagawaan ng psychological first aid, kung saan para mapakinggan mo ng istorya nila, yung sila mismo ay matulungan ang kanilang mga sarili para mas makatulong pa sila at makapag-function sila normally. Nag-assist ako doon sa Central Warehouse, kung saan dito yun nare-receive yung mga napakaraming goods, dito rin nare-release yung mga goods to the people, no? Iba't ibang dumadating, iba't iba rin yung nare-release. Sa lawak ng pinsala ng bagyo,
hindi naging madali para sa kanya ang ginampanang trabaho upang matiyak na makarating sa bawat mamamayan ang tulong mula sa ating pamahalaan, mga pribadong institusyon at sa iba't ibang bansa. Along the way, pag gabing-gabi na, parang hindi mo alam kung gaano ka ka-secured na kasama mo yung mga military people. Yung iba din sa amin, yung karanasan din na kasama ka sa speedboat para mag-provide ng goods. Pagbalik mo, ang mga kasama mo na ay mga body bags kasi nakuha mo yun sa shorelines. Malayo na ang narating ng women empowerment. I, for one, masabi ko na empowered woman ako na who is also trying to empower other women and people as well. Samantala, si Annabel Arrieta naman, marami na ring karanasan sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Mula sa kaguluhan sa Mindanao hanggang sa pagsalanta ng mga kalamidad. Sa kasalukuyan, bahagi si Annabel ng isinasagawang rehabilitasyon ng DSWD sa mga naapektuhang lugar sa Visayas dulot ng Bagyong Yolanda. Parang it's a challenge na kung makakaya din talaga namin itong mga difficulties na nangyayari na kahit na sasabihin tang this is for men, nagagawa sa mga babae yon. Sumasakay kami sa mga military trucks. So yun, hindi na namin iniintindi yun what will happen as long as makakarating kami sa area namin para makatulong. Higit pa sa sinumpaang tungkulin, nais patunayan ni Annabel na may magagawa ang mga kababaihan para sa ating bayan. Advantage lang namin sa mga babae kapag kami ang nasa disaster operation because sometimes kasi yung mga tao, kahit hindi muna-unahan ng tanong, nagkikwento na sila sa mga experiences nila. So that's one way of ventilating na yung mga hirap nila na naramdaman. Basta, kahit kami inaabot ng gabi pag nagkikwento, we just listen to them para mailabas nila lahat yung mga nila. Parang shock absorber kami lahat. Kababaihan ngayon ay hindi na dati na nagiging plain housewife. Ngayon ay marunong na rin lumaban, marunong na rin na may mga mga what is decision making na nakakatulong din sa ating bansa din. Samantala, malaki din ang partisipasyon ng ating mga kababaihan sa naging tagumpay ng itinuturing na pinakamalaking relief repacking center sa Visayas na pinamunuan ng TESDA. Inisip ko, nahirapan ako. Pero nung ginagawa ko na, imaginein mo 24/7, nung ginagawa na namin at nakikita ko yung mga tauhan ng TESDA, at mismo ang sekretary namin, hindi kami iniwan. Parang lahat ng pagod, hindi na namin yun kinonsider. Talagang pagtulong na lang talagang nandun sa puso namin. Ang mga katulad nila ay maituturing na magandang halimbawa ng mga kababaihang may paninindigan at matatag sa gitna ng iba't ibang hamon ng buhay. Sa personality, sa karakteristik, lahat sila ay importante. Hindi lang sa lalaki nagmumula yung karunungan, kung hindi, sa ngayon, sa panahon ngayon, malaki ang role ng babae. Yung iba matatalino. Tsaka yung iba nakakatulong din sa pamilya. Mahalaga sila ngayon dahil sila ang nagbibigay ng mga pangailangan sa mga anak nila. Tuloy pa rin kami nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Higit pa po sa mga kwento ng pagtulong sa panahon ng kalamidad, may mahalagang papel rin na ginagampanan ang ating mga kababaihan sa paghulma at pagsusulong ng reforma sa ating lipunan. Panoorin po natin ang mga natatanging ambag ng ating mga kababaihan sa iba't ibang larangan. Nagpapatuloy po ang Agenda Report.
pagdaan ng panahon, nagkaroon na ng malaking pagbabago sa mga tungkulin at papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa ating lipunan. Mas naging aktibo na si Juana sa iba't ibang larangan tulad ng entertainment at media, edukasyon, politika at maging sa pagnenegosyo. Higit na ring kinikilala ang kanilang mga kontribusyon sa pagpapaunlad ng ating bayan. Katulad na lamang ni Edith Santiago na halos 25 taon ng guro sa isang pampublikong paaralan. Para kay Teacher Edith, bagamat may sakripisyo sa pagiging guro, isang pribilehiyo naman na makitang natutulungan niya ang mga kabataan na maging responsableng mamamayan. Puro challenge kasi nandyan ang hirap, na i-deal mo yung maraming bata. Pero kasi pinili mo na yan, mission mo na yan, wala kang magagawa kundi isipin mo ano na naman ang bukas, anong ituturo ko sa kanila. Yun bang gano'n na routine na pagkatapos ng day na ito, anong natutunan nila, bukas, ano na naman ang gagawin namin, anong ituturo ko sa kanila para magiging mabuting mamamayan sila balang araw. Puso ng isang ina ang pinaiiral niya sa paghuhubog ng kanyang mga estudyante. Pusong maalaga, maaalalahanin at may malasakit sa kanilang kinabukasan. Unang-una yung may mga anak ka rin, di ba? Titingnan mo rin kung ano yung natutunan ng mga bata na ito mula sa kanilang mga guro. At saka itong mga bata na ito na nakatapos na bumabalik sa amin. Ma'am, ganito, ganyan, ganito. Lalo na sa Facebook ngayon, ang dami na. Hindi mo na halos maano na. Sabi ko, naging eskwela ko pala itong mga ito. Hindi mo na nga minsan maalaala sila. Kaya sa pagtuturo, talagang kailangan nandun yung love mo sa mga batang ito. Kasi kung wala kang pagmamahal sa kanila, hindi mo sila ma-guide ng maigi. Yung trabaho na talagang hindi mo iniisip kung may babalik sa'yo or what, ang importante lang ay may makukuha silang aral o may matutunan sila mula sa'yo. Samantala, hindi naman alintana ni Fire Officer 2, Brodith Joy Teves, ang panganib na dulot ng kanyang trabaho bilang isang babaeng bumbero. Buong tapang nitong sinusuong ang malalaking sunog mailigtas lamang ang maraming buhay at ari-arian. Sa tuwing kami po ay sumasabak sa sunog, yung isang paa po namin ay nasa hukay. Dahil hindi mo alam kung anong mangyayari sa loob ng fire scene. Ngayon pa man, patuloy pa rin kaming nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Kahit daw sa payak na pamamaraan, masaya na si FO2 Rodith sa naiaambag niya sa kaayusan at tuloy-tuloy na pag-angat ng ating bayan. Masaya po. Nakapagpagaan ng loob. Naipapakita ko sa tao na kaya ko ring magsilbi bilang babae. Noon yung mga babae, ang sinasabi nila para sa bahay lang, ilaw ng tahanan. Sa ngayon po malayo na dahil yung mga babae kaya nang makipagsabayan sa lalaki. Ngayong buwan ng kababaihan, maliban sa pagkilala sa kanilang lakas at katatagan, napapanahon rin na muling bigyan ng kaukulang pansin ang kanilang karapatan at kapakanan. Kung naisusulong ang kanilang mga karapatan, mas mapapaigting ang papel ng mga kababaihan sa ating lipunan. Isa ang Family and Community Healing Center ng Barangay UP Campus sa Quezon City sa mga nagbibigay gabay sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at karahasan. And whenever there is violence, kailangan naman yung babae protektahan natin. Kasi kung ilalagay natin sa ordinaryong barangay like this room, mapapaya lalo yung babae kasi magsalaysay yan. And with all bloods rolling coming from the body of the woman or limping because binugbog siya masyado, we have to protect also the honor being a woman. Aktibo rin ang TESDA sa pagkakaloob ng maraming oportunidad para sa mga kababaihan upang paunlarin ang kanilang kakayahan at magkaroon ng pantay na pagkakataon sa mga disente at in-demand na mga trabaho.
Dagdag pa riyan ang TESDA Women's Center ng ahensya, ang kauna-unahang TechVoc institution sa Asia na nakatanggap ng Silver Level Accreditation status mula sa Asia Pacific Accreditation and Certification Commission o APACC. Kaya naman ito na-establish itong TESDA Women's Center para nga mag-empower ng mga kababaihan na dito sa Pilipinas. Yung mga opportunities na binibigay namin sa kanila, hindi lang sa yung traditional na courses but also dun sa mga non-traditional courses na dati mga lalaki lang yung kumukuha noon. Natutulungan namin ng maraming babae, mga kababaihan natin, kapwa Pilipino, na mag-expand ng mga choices nila. So, they can choose from several choices in life na pwede nilang pasukin para hindi naman sila yung napipilitan lang na ito lang yung pwede kong kuhanin kasi babae ako. Sino man ay hindi ikakaila ang kontribusyon ng mga kababaihan sa paghubog ng ating lipunan. Sa paglawig ng kanilang partisipasyon at katungkulan, may tuturing din silang kaakibat ng ating bayan sa pagsulong tungo sa kaunlaran. Kaya naman, higit pa sa pagpupugay sa kanilang mga sakripisyo at kadakilaan, naway mabigyan natin sila ng sapat na respeto at pantay na oportunidad sa ating lipunan. Express that purpose with celebration, with thanksgiving dahil mahal po tayo ng Panginoon. Mapalad po tayo at kasama natin ngayon ang kilalang celebrity mom at parenting advocate na si Miss Maricel Lacsa Pangilinan upang samahan po tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Magandang umaga, kapatid. Magandang umaga. So good to see you again and happy Women's Month sa iyo at sa lahat ng mga kababaihan natin. Siguro, ma'am, yung unang itatanong ko is, ano ba talaga yung essence kung bakit patuloy nating isineselebrate, binibigyan natin ng nagpupunyagi tayo sa ating mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga bayaning nanay, tita, lola natin. Siguro, kailangan lang mabigyan ng pansin kasi pag araw-araw mong kasama, minsan you take them for granted. Kagaya ng hindi ka naman kailangan na Valentine's Day ka lang magmamahal, pero ginagawa mo yun para paalala na, uy, para sa special day na ito, yung pagmamahala natin. Yes. So parang siguro sa Women's Month, buong month na i-celebrate ang mga kababaihan kasi napakalaki naman ng contribution nito sa society. Ma'am, pag sinabi yung word na empowered women, ano ba yung pinapakahulugan nitong salitang empowerment? Minsan kasi nami-misunderstand yung pagkakaroon ng empowered women sa yung nangunguna na sa mga kalalakihan na leadership ng mga kalalakihan. Yes. At para sa akin kasi, kung empowered ka na babae, kilala mo sarili mo, alam mo yung purpose mo, ayon sa nilikha ka ng Panginoon, tapos nakikipagtulungan ka dun sa kapartner mo na lalaki o pamilya mo na mga babae at lalaki na para sa isang magandang purpose na ikabubuti naman ng lahat. Yes. So, hindi yung empowered ka, so gagawin mo lahat. And in comparison, if you look at yung pag ni-rewind natin, yung kababaihan noon, yung pagiging isang ina noon, and looking forward at yung present, yung kababaihan ngayon, ang modern na ina ngayon, ano ho ba yung mga differences at may mga advantages and disadvantages po ba? Well, noon yung mga kababaihan, di ba, sa tahanan. Wala na silang masyadong iniintindi kundi yung pamilya nila. Yes. Tapos, yung kanilang mga asawa naman, yung lumalabas para kumuha naman ng kakailanganin ng pamilya. Yes. Sinauna na yun. At iba na talaga ngayon. Kasi, kunyari ko sa amin sa TESDA, mas mataas pa nga yung demand ng mga kababaihang welders, kababaihang plumbers, electricians. And makikita mo na, sige na, Women's Month na rin yun. Aamin na kami na hindi nyo lang kayang gawin yung mga ginagawa ng kalalakihan noon. Bagkus, in one way or the other, talagang
nalalagpasan pa at mas mataas pa nga yung demand, no, for women skilled workers. Ma'am, sa mga kababaihan na hindi siya sigurado if she's an empowered women or may mga katanungan siya na ano ba talaga yung hindi pa rin niya alam, yung saan ang direction niya. Ito yung mga ilan sa mga challenges. Ano yung mga mapapayo niyo sa kanila? Well, ang isa lang talaga na mapapayo ko is alamin mo yung iyong manlilikha. Yes. Kasi pag kilala mo ang Panginoon na siyang lumikha sa iyo, malalaman mo yung purpose niya para sa iyo. Purpose. Yes. At sa pang-araw-araw ko na buhay, paano ko papalakihin yung mga anak ko, paano ako makikihalubilo sa asawa ko, tatanungin ko yung Panginoon. Pero yung may relationship ka sa Kanya na personal, na sa araw-araw, alam mo kung anong direksyon mo. Tapos ipinapakita niya sa salita niya. Tapos kino-confirm niya sa mga tao sa paligid mo. Magkakaroon ka ng kasiguraduhan. Ma'am, sa lahat ng nanonood sa atin, sigurado, ako na yung isa doon na bilib ako doon sa samahan po ninyo bilang mag-asawa and you being a mom of 5 kids. Can you imagine, 5 kids? And paano niyong napagtatagumpayan? Ano ba yung sikreto? No? Especially now that we're celebrating Women's Month. Ano yung sikreto at ano yung may papayo niyo sa ating mga nanay na nanonood ngayon? Well, lagi ko sinasabi, I can only do all things through Christ who strengthens me. Alam mo, hindi naman ako magsasabing napakagaling ko na kaya ko gawin lahat. People make me look good because I have a good set of partners. Meron ako mga tao sa bahay na well-trained, na can duplicate the things that I can do. The way that we can empower ourselves and expand our abilities is to partner with people who have certain strengths that we cannot do. And then let them shine. Yes. Huwag mo angkinin lahat ng glory. Kasi nung una, hindi naman sa'yo yan binigay ng Panginoon. Tapos yung mga anak namin, 5 yan, 2 kamay niyan. Hindi mo kailangan gawin lahat para sa kanila. For a career woman, having 5 kids, how do you do it? I mean, ano ba yung mga karaniwang pagkakamali ng mga nanay? Kung bakit hindi, ito. Yung bang nagreklamo pag nakita, eto na naman, ganito. Na ako, punong-puno na ako, binigay ko na sa inyo lahat. Which means, hindi nila binibigyan ng prioritization ang sarili nila. Yes. Lagi kong sinasabi sa mga kababaihan, mga nanay, bigyan nyo naman sarili nyo ng konting day off. Bigyan nyo ng puwang para sa prayer time ninyo na mag-isa kayo. Mag-exercise kayo, kumain kayo ng tama para magandang pakiramdam nyo sa sarili ninyo. Para pag-uwi nyo, mag-overflow sa pamilya nyo. Kailangan mag-isip tayo na, tired ako. Ibig sabihin, sinagad ko yung abilities ko. Hindi ako nag-interest, nag-deposit. So, mag-deposit tayo sa ating mga sarili. Diba sa Bible, love others as yourself. If you don't love yourself, di ka mag-day off, wala ka man lang recreation time, di ka man lang kumain na nasa oras, you can't overflow to others, you can't love others. When you talk about yung quality time, of course, having 5 kids, how do you say yung quality time? No? Ano ba yan? Parang, di-divide mo ba lagi sa 5 yung oras mo? Or 6, kasama siyempre si Brother Anthony, no? How do you do it? Yung quality time kasi is dependent on what the other person feels is quality for them. If I'm giving you time, I will not say, manood tayong sine para magkaroon tayo ng quality time. Sasabihin ng tao, ayoko manood ng sine. Gusto ko kumain sa labas. Okay. So, kailangan mo i-define, sino ba dito ang nagbibigay at bibigyan ng quality time? Hindi pwede mong diktahan kung ikaw yung magbibigay. Ngayon, kung nagkasundo kayo ng asawa mo, honey, i-date mo ako. Sasabihin niya, okay. So, siyang nagbibigay ng quality time at ako ang kanyang binibigyan. Kailangan akong masunod kasi yun ang nagpapasaya sa akin. So, sa mga bata, hindi natin sabihin na, ipatayin mo na yung TV tapos mag-quality time tayo, mag-usap tayo. Nasa gitna ng panonood yung TV, tabihan mo. Yes. Manood kayo sabay. Para nang ganon, meron kayong quality time. At saka yung quality time, hindi po yan magkakaroon ng quality kung wala kang time. Quality pala. Kasi sasabihin mo, very busy ako. Kung very busy ka, bigyan mo ng oras. You're busy, okay, ang ibig sabihin yan, you are not priority. Pag sinabi ko sa'yo, I'm busy hindi kita priority kasi may iba na akong priority na nakumit ko na yung sarili ko. Masama ba yun? Hindi. Pero pag palagi mong sinasabi sa isang tao na, I'm so busy, ibig sabihin, hindi ka magkaroon. Meron kang laging commitment sa iba.
Hindi ka magkaroon ng time na para bigyan siya ng puwang sa oras mo para mabigyan siya ng quality. Yes. Ngayon, yun ang mga dapat natin ipaalala sa mga magulang na busy. Huwag po natin palaging sasabihin na, I'm so busy, I'm so busy. Ang iisipin ng mga tao, hindi na sila sa'yo hihingi ng oras. Pag nangyari yun, malulungkot ka kasi wala nang may kailangan sa'yo. Ma'am, doon naman sa mga kababaihan na nandoon sa gitna ng problema, hindi nila nakikita pala sa sarili nila na there's actually a problem, no? For instance, yung mga napagbubuhatan ng kamay. Ano yung mga signs na may papayo nyo po na makikita nila, na mapansin nila na there's really something wrong and they need help? And how can they help themselves? Yung sinabi mo, kung nasasaktan silang physical, tumingin sila sa salamin, may pasa sila, may mali doon. Tapos, halimbawa, tingnan nila yung asawa nila, may lipstick sa leeg, may mali doon. Yes. Kung yung mga anak, bigla yung grades bumagsak, dati mataas, may problema yon. Kumbaga, may simptomas na mga nagpapakita at dapat lamang natin tignan yon para malaman kung may problema. Yes. Ngayon, kung masyado kang busy, nagte-text ka, nanonood ka ng TV, at saka wala kang iniintindi kung hindi yung mga diversion mo, hindi mo talaga makikita. Yes. Pero kung i-surround mo yung sarili mo sa mga tao na pwede magsalita sa'yo ng katotohanan, tapos meron kang oras na tanungin ng Panginoon, meron po ba ako kailangang makita? Imposibleng hindi mo makita eh. Amen. Ma'am, siguro yung huling itatanong ko po, no, yung message po niyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na as we celebrate itong International Women's Month. Okay. Ang message ko lang po sa mga kababaihan ay nasa Genesis 1. Yung pong paglikha sa atin ng Panginoon, hindi ba? Tayo po ay naghintay na idala tayo kay Adan. Hindi po tayo nagpursige na, Adan, gumising ka na dyan, nandito na ako. Diba? Sa dami po ng mga kababaihan na mga wala pang mga asawa, wag niyo pong gisingin si Adan. Okay? May purpose po si Lord dyan kay Adan. Kailangan muna niya ng trabaho. Yes. Kailangan muna niya ng relationship sa Panginoon. Ngayon, sasabihin niyo, wala pa siyang relationship sa Panginoon, ako na magtuturo sa Kanya. Malaking problema po yun. Ginigising po natin si Adan, hinog sa pilit. So ngayon, kung dinala na po kayo ng Panginoon sa inyong Adan, tandaan po ninyo, kayo ay partner niya. Hindi po kayo para manguna, para kayo po ay magtrabaho together. Siya naman po ang mag-aakay sa inyong dalawa para idala sa tamang lugar na nais ng Panginoon. So lahat po ng mga women, just know your purpose, ask the Lord. He will tell you, and then express that purpose with celebration, with thanksgiving, dahil mahal po tayo ng Panginoon and He has a plan for our lives. Thank you so much. Thank you, thank you. And so wonderful to have you back in the show. Thank you. Tutok lamang po kayo at magbabalik po ang ating agenda. Hindi po matatawaran ang mga nagiging kontribusyon ng mga kababaihan para sa magandang pagbabago ng ating lipunan. Patunay po na sila'y larawan ng katatagan at lakas para sa tuloy-tuloy na pagsulong at pagbangon ng ating bayan. Atin pa rin pong patuloy na isulong ang mga pulisiya na mangangalaga sa mga karapatan at kapakanan ng ating mga kababaihan. Mula po sa lahat ng bumubuo ng agenda, isang pagbati po para sa isang makabuluhang International Women's Month. Mabuhay po ang mga Pilipina, mabuhay ang mga kababaihan sa buong mundo. Ito po ang ating naging agenda. Ako pong muli, si Joel Villanueva, na nagsasabing sa agenda nating ito, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Araw-araw, nandiyan sila, bahagi ng ating buhay. Kahit magkikipata, kahit magbingi-bingihan, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Agenda, agenda, agenda. Kahit nasan ka, nakikita at naririnig, apektado ka,
Kahit magpikit mata, kahit magkibit balikat, nararamdaman. Agenda. Kahit di pag-usapan, nararamdaman. Sa bawat kibot galaw natin, nakakaapekto sa atin. Pag-usapan natin, harapin natin.